Okay, si Selena. No. Pinalayas na. Pinalayas na. Good evening, everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here Erica Santos and Coach Rodrigo Fort of the PLDT High-Speed Hitters who won in straight sets against the Next Telecommunications. Coach, congratulations on this victory. 3 straight wins for PLDT. Ano masasabi mo sa good start ng team ngayon? Ito na naman. Anong maisip sagad? Good start? Yes, good start. Sana matuloy-tuloy namin hanggang sa last 2 games. Mabigat na yung last 2, yung Cherry and Farm. Thank you, Coach. And for Erica, naka-19 points ka today against Next Led. Ano lang siguro yung motivation mo heading into this match para matulungan mo? Siguro yung composure. Yung mga start na kasi ng game, medyo hindi ako ganun nakaka-help sa team. So, minotivate ko yung sarili ko para bumalik sa part. Thank you. The floor is open for questions. Coach, ano nangyari sa may medyo gitna nitong third set? Kasi parang layo na ng lamang nyo tapos nahabol pa kayo na almost parang nababa sa dalawa parang. Parang 5 straight ata. Credit yun sa service, lalo ni Maraginat setter. Mabigat talaga. Yun nga, kailangan namin pagtrabahuhan pa yung sa passing. Pero nire-ready naman sila sa ganong scenario, paano mag-recover, paano mag-refocus para maka-side out agad. Coach, ano lang yung ginawa ng team nung 10-day break para maiwasan yung rust? Ulit? Yung nagkaroon ng 10 days na walang laro. Ano lang yung ginawa niyo para hindi magka-rust? Ano natin? Parang nag-off kami nung bagyo. Ilang araw yun? Isang araw lang ata. Dalawa ba? Hindi, nag-off tayo tapos. Yung pinaka-bagyo, nag-off kami kinabukasan. Yung nag-cancel yung games. The next day na umaraw-araw, kailangan talagang magtrabaho ulit. So, pinush namin na mag-training. Normal schedule. Eric, anong first set nga na 32-30? Kumbaga, 32-30, kumbaga paano nyo nalang kinapitan yun dahil umpisa pa lang yung next set, medyo bubuga na rin talaga. So paano kayo nag-hold on hanggang sa nanalo? Siguro nung mga unang part, inaanap pa namin yung groove namin. Tapos, kinapitan na lang namin, nagtiwala kami sa mga kasama namin na yun, yung defense din kasi, tsaka yung blockings ng next lead, sobrang established. So nahirapan din kami. So credits din sa kanila doon. Ngayon nga, without sabi, ikaw personally, as a spiker din, kumbaga mas feeling mo ready and confident ka na to take on a more frequent starting role the rest of the way ngayong contest? Personally, hindi ko naman siya binibig deal na dapat ako yung mag-fill ng cup. Siguro more on, ngayon na wala si Savi, mas maging compose pa ako and mas tumulong pa ako sa team. Erica, iba-iba yung tumutulong na local players sa import nyo. Pero today, ikaw, parang gaano mo lang kaginusto na mag-step up nga at saka matulungan na makip na yung perfect record ng PLDT? Siguro maganda lang po yung gising ko. And nakikinig lang po ako kina coach kasi sobrang haba ng pasensya nila. Binibigyan pa rin nila ako ng chances, ng opportunity para makabawi. So yun, parang tinake ko na yung opportunity na to na yun, good start. Coach, nasabi niyo kailangan po pagtrabahuhan. Pero from 3-0, parang paano hindi paakit siguro sa ulo yung magiging confident masyado or magre-relax na ba yung team? Parang from here, where else yung PLDT will go and continue improving on? Nag-leave off kami sa trabaho eh. Doon kami mas nakafocus talaga. Siguro nagsimula rin sa amin na huwag din kami magbigay ng statement basta-basta na dito na kami, maangat na kami. Trabaho lang talaga every game. Kung saan kami dali ng trabaho, kung manalo, edi bonus sa amin. Kung hindi, trabaho pa din. Kung saan kami abutan. Siguro doon muna talaga, pinipace namin yung players na kahit anong mangyari, may results naman pag pinaghirapan namin. So, sabi ko nga sa kanila kanina, hindi naman issue yung
complacency sa team, mas issue yung mas kailangan maging consistent talaga every game. So yun pa rin, trabaho pa rin kami. Coach, maganda yung blankets nyo, 11 game blocks tapos 71 touches at least. Gano'n ka-importante to heading into game against Cherry na yun nga, may malakas silang mga wins? Actually marami pang aayusin eh. Pero at least nag-i-improve kami game by game. Siguro nakatulong lang kanina na maayos din yung service namin. So nakaka-establish kami ng blocks. Pero yun nga, heading to Cherry, alam naman natin katulad ng laro nila kanina, kompleto talaga eh. Kompleto yung laro, kompleto rin yung import. Tapos yung mga locals lahat nagko-contribute din. So definitely mahirap pero tsagayin ulit katulad nung ibang laro. Coach, natalo niyo yung frame line pero hindi natalo yung check. Parang nakakatulong ba yun na boost ng confidence? Parang yun, having those results, parang mas nakagaan ba ng loob yun? Siguro dalawang part. Yung una, at least heading to Saturday, galing kami sa panalo. Tapos sila Cherry yung katulad sa Creamline nga na game. Pangalawa, kahit pa paano, swerte na kami na first game namin si Creamline. Kasi alam niyo naman yung Creamline, sila na pa rin naman talaga yung top team. So nakaswerte kami nung first game na nakuha namin. Pero yun nga, lumalabas na yung totoong laro nila. So buti hindi kami yung nakaranas nun. Siguro yun lang heading to Saturday, mas may momentum in a way. Pero pagdating naman ng laro, yun na yun wala na kayong magagawa kung ano man yung abutan. Talagang kailangan trabahuhin lang talaga. Thank you, Coach. Yeah. Thank you, Erica. Thank you.